magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo po ang ibinigay ng Diyos sa ating lahat. And welcome po sa ating online service by sharing the Word of God. And bago po natin ito umpisahan, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat po Diyos sa iyong ibinigay na buhay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kami po ay makakapag-share ng iyong mga salita via internet, Lord God. Nawa po, Panginoon, saan man makaabot yung tinig na ito, ikaw po yung mangusap at ikaw po, Panginoon, yung mas magpaintindi pa ng iyong mga salita sa ating mga tagapakinig. Be with us, Lord, and hanggang matapos po itong sermon na ito, nawa po, ikaw po yung mangusap sa bawat isa. Maraming salamat po, Diyos. Ipinagkakatiwala namin sa iyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong umaga pong ito mga kapatid, nais ko pong dalhin kayo sa 1 Kings chapter 17 verses 1 to 6. Sabi niya po dyan, babasahin ko po in NIV version. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, "As the Lord the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word." Then the word of the Lord came to Elijah, "Leave here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there." So he did what the Lord had told him. He went to the Kerith ravine, east of the Jordan, and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. May the Lord bless upon the reading of His Word. And gusto ko po kayo dalhin sa tema na nagsasabing, The Incredible God. Pag sinabi nating incredible, marahil unang-unang sumasagi sa isip natin si Incredible Hulk na sikat, lalong-lalo na sa mga bata. Pero gusto ko pong dalhin kayo sa temang ito kasi yun po yung number 1 na characteristics ng Panginoon po na pinaglilingkuran natin. He is incredible God. So dito po, sa isang libro na aking nabasa, doon po sa libro na mga kwentong nagkakwenta. Ito po ay tungkol kay Mang Ambo at kay Aling Iska. So nung pagkatapos nilang ikinasal, napaisip ito si Mang Ambo. Sabi niya, kinausap niya yung kanyang asawa. Sabi niya, "Iska, sa palagay mo ba ay mabubuhay ka na sa maliit na sweldo ko?" Sabi niya ganun. So, sumagot naman po itong kanyang misis na si Aling Iska. Sabi niya, "Oo naman Ambo." Sabi niya, "Kasyang-kasya sa akin ang maliit na kinikita mo. Ikaw nga ang inaalala ko eh. Saan ka nakukuha ng ikabubuhay mo?" So, ganun po yung sinagot ni Aling Iska. So, marami po sa atin mga kapatid na akala ng karamihan para magkaroon po tayo ng satisfied or fulfilled life, kailangan marami tayong pera. Kailangan marami tayong kayamanan. Kaya maraming tao po sa atin ang full of emptiness, punong-puno ng kakulangan or kawalan. Kasi iba po yung mindset natin. So kahit na mapera tayo, kahit na makapangyarihan tayo mga kapatid, alalahanin po natin na hindi po doon nakatuon or hindi po yun yung nakapagbibigay ng satisfaction sa atin. Pwede nating bilhin yung masasarap na pagkain sa pamamagitan ng pera natin, pero hindi natin mabibili yung gana ng ating pagkain. Pwede tayong
gumawa or bumili ng magarang higaan pero hindi natin mabibili yung masarap na pagtulog natin. So hindi po nakabase yung buhay natin sa material na bagay or lalong-lalo na sa pera. At yan po yung number one na lesson na ibinibigay po sa atin dito sa ating teksto, mga kapatid, na gusto na itong buhay ni Elijah is a proof sa bawat isa po sa atin na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay He is incredible God. Bakit nga ba siya incredible God? Unang-una po dyan, because God is able to show miracles through you. Kayang-kaya pong gamitin ng Panginoon yung isang tao, isang mananampalataya niya para magpakita po ng milagro sa ibang tao. Yan po yung ginawa niya kay Elijah in verses 1 and 2 in chapter 17 ng 1 Kings. Sabi niya dyan, "As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word." So ito pong time na ito, mga kapatid, is gusto po kasi ng Panginoon na ipakita kay Haring Ahab and kay Queen Jezebel na siya yung totoong Panginoon, na siya yung Panginoon na kayang gumawa ng mga bagay na imposible. And even yung time na God talagang clinose ng Panginoon yung kalangitan para hindi bumuhos yung ulan. Talagang pinapakita ng Panginoon dito na that He is a great God and kontrolado niya even the things around us. Kontrolado niya kahit na yung mga elemento dito sa mundo natin na kanyang nilikha, nasa kanya pa rin yung control, mga kapatid. At sabi ni Elijah, for the next few years, walang ulan. At alam po natin na kapag walang ulan, wala pong mabubuhay na mga halaman, magkakaroon po ng tagtuyot, magkakaroon po ng taggutom. Kaya nga po, after noon, nung pagcommand na yun, na pagsabi na yun ni Elijah, so, nagbigay na yung Panginoon ng instruction sa kanya na in verse 2, sabi niya, "The word of the Lord came to Elijah, live here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine east of the Jordan." So, pag ito yung miracle na unang ipinahiwatig ng Panginoon kay Ahab at sa mga lahat sa mga Israelita na kayang-kaya niyang kontrolin yung mga elemento ng mundong mayroon tayo at hindi yun magagawa ni Baal ng kanilang Diyos-Diyosan. Kaya nga itong si Haring Ahab, ang tawag kay Elijah is a troublemaker ng panahon na yon. Dahil kina-counterflow niya yung pananampalataya nila kay Baal, which is tama naman po. Dahil yung Diyos na pinagsisilbihan natin, siya yung Diyos na buhay at siya yung Panginoon na kayang gumawa ng mga mirakulo, ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng mga naglilingkod, tapat na naglilingkod sa Kanya. And dahil doon, bakit incredible yung Panginoon na pinagsisilbihan ni Elijah at pinagsisilbihan natin? Because God is able to preserve you in times of crisis. Amen. God is able to preserve every one of us, hindi lang si Elijah, kundi maging ako, maging kayo dyan, mga kapatid, saan man kayo ngayon. God is able to preserve our lives in times of this crisis of ano man yung mangyari, talagang
kayang-kaya ng Panginoon na i-preserve yung buhay natin. Ano yung command niya kay Elijah? Umalis ka na dyan. Sabi niya, pumunta ka doon sa Kerith Ravine. Alam niyo po yung salitang yun, yung Kerith, ibig sabihin nun is separation. So, talagang ini-emphasize ng Panginoon dito na ikaw, tagapaglingkod kita, ikaw naiiba ka, kailangan ma-separate ka, kailangan kahit na nandito ka sa mundo, kahit na naranasan mo yung crisis na yan, kailangan ma-separate ka, kailangan maiiba ka kasi anak kita, kasi naglilingkod ka sa akin. Ganun po yung mensahe niya kay Elijah. So, umalis si Elijah, nagtungo siya doon sa Kerith Ravine at doon po siya nagstay. Wala pong malinaw na salita ng Panginoon dito kung ilang taon, but according sa mga theological studies, may posibilidad po na si Prophet Elijah ay nagdwell sa Kerith Ravine for more than 2 years. Kasi po, kung titignan natin po natin in Luke chapter 4 verse 25. Ito po, nagsasabi po dito kung ilang taon talaga nagtumagal yung krisis na hinaharap nila nung panahon ni Elijah. Sabi niya po dito, Luke chapter 4 verse 25, sabi niya po dyan, I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time when the sky was shut for 3.5 years and there are severe famine throughout the land. So that is 3.5 years. Yung pandemic po natin ngayon ay ilang buwan pa lamang. And yet, grabe na yung mga murmurings ng iba. Ang dami ng reklamo sa gobyerno, sa kung ano-ano pa. Kung tutuusin, titignan natin, wala pang nakalahati yung sa time ni Elijah because it lasted for 3.5 years. Pero sana wag naman yung tumagal yung COVID-19 natin. But what I'm trying to say here is, throughout those crises, tumagal man yun ng 3.5 years, God is able to preserve the life of Elijah. At ganun din po sa atin mga kapatid. Kung nagawa yun ng Panginoon sa anak niya na si Elijah nung mga panahon na yun, ngayon po, I know and I believe na kayang-kaya ding gawin yun ng Panginoon sa akin, sa iyo, sa buong pamilya mo na nananampalataya sa ating buhay na Panginoon. Because He is incredible God. Wala po siyang, hindi po siya maikukumpara sa kung anumang bagay. And yun po yung gustong ipaintindi ng Panginoon sa mga nananampalataya kay Baal that time, na gusto po ng Panginoon ma-realize nila, makita nila yung kabutihan ng Diyos, na in times of those crises, wala naman talagang nagagawa yung Diyos-Diyosan nila, kundi yung Panginoon lamang po na buhay, yung totoong Panginoon na pinaglilingkuran natin, ang siyang makakagawa, ang siyang makakapagpakita ng mga miracles, makaka-preserve sa buhay natin. And the last is kung bakit incredible God siya, incredible yung Panginoon natin, it is because He is able to sustain us. Kung kaya niya tayong i-preserve throughout those crises, kaya na din pong i-sustain yung pangangailangan natin. His instruction to Elijah, sabi niya, umalis ka na dyan, pumunta ka sa Kerith Ravine, sabi niya in verse 4, you will drink from the brook, and I have ordered the ravens to
to feed you there. Ravens ay yung mga uwak. At alam nyo po, according to study, itong mga uwak na ito, mga kapatid, they are birds who give more priority to themselves before their own youngs. So, itong mga klase ng ibon na ito, ravens or uwak, mas priority pa nila yung sarili nila in terms sa pagkain kaysa yung mga anak nila. Tapos, ito yung magpapakain kay Elijah. Wow. God is able to sustain the need of His people sa kahit na anuman pong paraan. Kahit na yung pinaka-selfish na ibon, kayang-kaya ng Panginoon na gamitin yun just to sustain our need. Hindi po imposible yun sa ating Panginoon. And kung tayo man si Elijah that time, marahil magdadalawang isip tayo na sumunod kasi nga ibon ang magpapakain sa'yo. But God is good. And there is nothing impossible with God. Dahil alam ng Panginoon kung ano yung ginagawa niya. And yun nga, He is incredible dahil kahit na yung ulan, kaya niyang pigilan. Yung ibon, kaya niya mang utusan para ipadala yung pangangailangan ng kanyang mga anak. So mga kapatid, there is no reason para mag-doubt tayo sa Panginoon na pinagsisilbihan natin. There is no reason para mag-murmur tayo or magreklamo tayo sa Panginoon natin. There is no reason para sabihin natin na walang ginagawa yung Panginoon sa buhay natin. Meron at meron, kapatid. Kailangan lang maging kagaya tayo ni Elijah, na kung ano yung instruction ng Panginoon sa atin, kung ano yung ipinapahatid ng mga salita ng Panginoon sa atin, kailangan natin sundin, mga kapatid. Hindi kailangan na in times of crisis like this, hindi kailangan na magkompromiso tayo para makasurvive. Wala yan, mga kapatid, sa bokabularyo ng Panginoon na kailangan magkompromiso ka para makasurvive. What I'm trying to say is, dahil krisis, gagawa ka na ng ganito, ng ganyan para lang makasurvive ka, mandadaya ka na. Hindi po, mga kapatid, kundi kailangan po isa puso natin, isa isip natin yung mga salita ng Diyos, dahil yun po yung magbibigay sa atin ng kaliwanagan that even in times of crisis, He is able to show miracles, He is able to preserve us, He is able to sustain us because He is the incredible God at wala pong imposible yan sa Kanya. And alam niyo, parang may napulot ako na isang kwentong barbero, and as I close this message, sabi niya po doon, nag-uusap yung si Satanas at yung kanyang alagad. Sabi niya, itong taong ito, sabi niya, itong si Pedro, pangalanan natin si Pedro. Itong si Pedro talagang napaka-faithful nito sa Panginoon. Sabi niya ganun. Kahit na hirap siya sa buhay, talagang faithful siya kay Lord. Sabi ng kanyang alagad, bakit hindi mo subukan na bigyan siya para makita niya na ikaw yung nag-bless sa kanya at baka tumalikod yan sa Panginoon. So, napag-isip-isip yun ni Satan, and inutusan niya yung alagad niya na, sige, ibigay mo nga yung sagot sa kanyang panalangin. So, inutusan niya, and nung time na kumatok yung servant ni Satan sa
sa bahay ni Pedro at iniabot yung kanyang request, yung kanyang panalangin. Sabi niya, sobrang nagalak si Pedro. Talagang natuwa siya. At sabi niya, salamat Lord, thank you Lord, andito na yung sagot sa panalangin ko. At sabi ng alagad ni Satan, sabi niya, saglit, hindi mo man lang ba tatanungin kung sino yung nagbigay niyan? Sabi niya ganun. Alam niyo po yung sagot ni Pedro, sabi niya, hindi na yun kailangan. Sabi niya, kasi kahit na yung dyablo sa utos ng Panginoon, kayang-kaya niyang sumunod. So, ganun po yung faith natin mga kapatid. Na kahit anuman po yung bagay, kailangan yung buhay natin nakatuon pa rin sa kung ano yung tama sa Panginoon. Because there is nothing impossible with God. Wala po yung imposible sa Kanya. And kayang-kaya niya pong gawin lahat. And He is able to sustain us. Hanggang sa matapos po itong krisis na ito, believe me mga kapatid, wala pong pinapabayaan yung Panginoon na kanyang mga anak. Kaya niya pong isustain yung mga pangangailangan natin. And nawa po yung mga salita ng Diyos na ito ay nakapagbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. So kahit na ano man yung mangyari, one thing is for sure, yung Panginoon andyan lamang po. Nakikita niya tayo and alam niya yung iniisip natin, alam niya yung ginagawa natin. Kaya nga, ano man yung mangyari, huwag tayong magamba, huwag tayong kumuha ng rason para itigil yung pananampalataya sa Kanya. Because He is incredible God. Let us pray. Indeed, You are so great, Lord. Ipapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. I know, Lord, na lahat kami ngayon ay apektado po ng pandemic na ito, ng COVID-19. But it is my prayer, Lord, na kung gaano mo po sinustain, gaano mo po provide yung pangangailangan ni Elijah sa kanyang physical, sa kanyang spiritual man na buhay, Lord, ganun din po sana yung preservation na gagawin mo sa bawat isa sa amin, sa mga pamilya namin, saan man po silang lugar ngayon, saan man pong bansa sila, nawa po Panginoon, your protection, your provision be upon them also, O God. And Lord, nawa po patuloy ka na magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan sa sitwasyon namin ngayon, at nawa po, Panginoon, step by step, glory to glory, malalagpasan po namin ito sa pamamagitan ng iyong tulong. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, at alam namin na that you are greater than this COVID-19, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong gagawin. And Lord, i-bless mo po yung presidente namin, siyang gabayan mo po palagi sa kanyang mga desisyon, Panginoon. Bigyan mo po siya, Lord, ng heavenly wisdom and knowledge na sa lahat ng kanyang desisyon, nawa po, Panginoon, ay maging tugma sa iyong kagustuhan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. And for the rest of the days, O God, it is our prayer na patuloy ka na gumabay sa bawat isa sa amin and provide the need of your people, Lord. Lalong-lalo na po sa spiritual, nawa po ay mas tumindi pa po yung pananampalataya ng bawat isa. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po lahat ng kaluwalhatian. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless.
You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. You're the God